Magandang buhay sa lahat. Welcome back po dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko sa inyo on how to solve combination. How to calculate the value of n given the value of r and the result of combination. So paano nga po ba i-calculate yung value ng n? Yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so let's start with number 1 example. The combination of n objects taken 4 at a time is equal to 126. So given yung value ng r which is 4 at yung result ng combination which is 126, ikakalculate natin yung value ng n. So wala pong algebraic method to use to calculate the value of n. So ang tanging solusyon po dito ay using the trial and error method, using the formula of combination. So ito po yung formula ng combination, n factorial over r factorial minus n minus r factorial. So, study po natin yung ating combination. Ano po yung possible value ng n? Ang n po is always greater than r. So, ang r po natin dito is 4. Therefore, ang possible values ng n po dito ay from 5 and above. Okay, so mula po 5 pataas. Ano po? Kasi dapat greater than yung n kaysa sa value ng r. Okay, so try po natin yung n is equal to 5 and then calculate po natin using the formula at check po natin kung 126 ang lalabas. Kapag hindi 126, therefore, yung n is equal to 5 is not the value of n. Okay? So try po natin. So magiging the combination of 5, 4 is equal to 126. So always 4 po yung r natin given. Then yung n po ang hahanapin natin. So 5 po yung set natin na value of n. That is equal to 126. So ano po yung shortcut niyan? So notice here sa ating formula, n factorial numerator, r factorial denominator. So yun po muna yung gagawin natin. N factorial, ang n po natin dito is 5, kaya 5 factorial over 4 po yung r, kaya over 4 factorial. And then yung kasama po ng r factorial sa baba, susubtract lang natin ito, n minus r. Ito lang pong dalawa. So what is 5 minus 4? 1. So lagay po natin yan sa denominator, 1 factorial. Okay, so since ito po ay 1 factorial, cancel na po natin ito. So wala na po. So matitira po dito ay 5 factorial over 4 factorial. Okay, so pwede pong long cut method ang gawin natin dito para ma-simplify, pero pwede mong i-multiply or i-factor 5, 4, 3, 2, 1, and then pwede din pong 4, 3, 2, 1. Pero pwede rin po dito ang cancellation method. Since ang denominator ay 4 factorial, ibig sabihin, ifa-factor natin yung 5 factorial hanggang 4 factorial. Kaya pwede pong 5 times 4 factorial. Hanggang 4 factorial na lang po kasi ang denominator natin ay 4 factorial. So that we can cancel 4 factorial. Okay? So, ang matitira po dito ay 5. So, that will equal to 5. So, ang result po natin ay 5, hindi po equal to 126. So, ang hinahanap natin dapat mag-equal to 126. So, hindi po. Therefore, 5 is not the value of n. Okay, so since 5 is not the value of n, try po natin yung 6. So pataas po tayo. Okay? So 6 ang value ng n, kaya magiging C64 is equal to 126. Okay, so 6 na yung n natin, still yung r po natin ay 4. So 64, kaya shortcut po niyan, n is 6. So 6 factorial over 4 factorial. So yan lang po lagi. 6 factorial over 4 factorial, and then yung kasama ng 4 ay subtract lang natin itong dalawa. 6 minus 4 is 2. So that is 2 factorial. Okay? So sa denominator natin, dalawa na po yung ating factorial. So 2 ay pwede pong i-factor po ito. Okay? So ito po ay magiging i-factor po natin yung ating pong numerator na 6 factorial hanggang sa 4 factorial. Kasi dito sa ating denominator, ang highest na factorial dito ay 4. Kaya hanggang 4 factorial po tayo. Para may cancel natin yung 4. Kasi yan po ay magiging 4 factorial over yung 2 factorial ay 2 times 1. Okay, so yung 4 factorial hindi na rin po kailangan na i-factored out kasi may 4 factorial sa numerator. Okay, so that we can cancel 4 factorial
4 factorial. So, ang matitira po dito ay 6 times 5 at dito naman sa denominator ay 2 times 1. Okay? So, magiging 2, then 6 times 5 sa numerator. Then, pwede po yan i-multiply. 6 times 5, 30, and then divide by 2 is 15. Again, ang nakalculate po natin ay 15. Ang hinahanap ulit natin, sabi ko nga po ay 126. Therefore, 6 is not the value of n. Kung titingnan po natin, medyo malayo po yung 126 na kinakalculate natin. 6 po yung ating value ng n, pero 15 po ang result. Ang hinahanap po natin ay 126. So, pwede na po tayo mag-backtown dito. Okay? Okay, so mag-backtown na po tayo yung value ng n. So, gawin na po nating 8. So, wag na po nating i-test yung 6. So, if the value of n is equal to 8, magiging C84 is equal to 126. So, ang n po natin ay 8, r is 4. So, magiging n, so 8 factorial over r, 4 factorial. And then, yung kasama ng 4 factorial, subtract natin, 8 minus 4 is 4. Okay, so 4 factorial. So, in this case, dalawa na po yung ating factorial sa denominator. 4 factorial, 4 factorial. Okay, factor po natin yung 8 factorial hanggang 4 factorial kasi mayroon na pong 4 factorial para ma-cancel natin. So, magiging 8 times 7 times 6 times 5 times 4 factorial over 4 factorial times 4, 3, 2, 1. So, yung isang 4 factorial, hindi na po natin i-factor para may cancel natin dito sa 4 factorial sa numerator. At yung isang 4 factorial, pa-factored out po natin. Okay? So, cancel natin yung 4 factorial, 4 factorial sa numerator. And then, pwede mo tayo gumawa ng cancellation method dito po sa ating simplification. Ito pong 3, 2, 1. 3 times 2 times 1 po ay 6. So, pwede na pong cancel ito. 3, 2, 1, then 6. Then, ito pong 4 po natin, meron pong 8 dito. Pwede pong i-divide yung 8 divided by 4 is equal to 2. So, 4, then 8. Ito ay magiging 2. So, yan po ay magiging, ang natitira po dyan ay ito, 275. So, ilagay ko po dito, 275 or 725. So, 2 times 7 times 5, that is equal to 70. Okay. So, 70 po yung result natin. Malapit-lapit na po dito sa 126. Okay, try naman po natin value ng 9. So, siguro, ito na po siguro kasi 70 na po yung 8. So, 9, 4 is equal to 126. So, ang value ng n is 9. So, 9 factorial. Ang r is 4. So, 4 factorial. And then, yung kasama ng 4 factorial, subtract natin. 9 minus 4 is 5. So, 5 factorial. Okay. So, para ma-factor po natin, or sa pagpa-factor nito, 4 and 5 po sa denominator na factorial. So, ang mas malaki po ay 5. So, ipa-factor po natin yung 9 factorial up to 5 factorial. Okay? So, i-base po natin sa mas malaki. Okay? 9, 8, 7, 6, 5 factorial. Okay? Then, sa denominator, yung 4 po, factored out na natin kasi natin may kakancel. Wala nang factorial sa numerator. Ito pong 5, hindi na po natin ika-cancelled out or ipa-factorial rather kasi may 5 factorial sa numerator. So, cancel po natin 5 factorial. Okay. And then, dito po sa ating remaining numbers, pwede po tayong mag-simplify. Okay. Ito pong 3 times 2 is equal to 6. Cancel na po natin yung 6 sa numerator. Okay? So, 3 times 6. 3 times 2 is 6. May 6 po dito. Again, meron po tayong 4 na natitira. So, pwede pong i-divide ng 8. So, 8 divided by 4 is equal to 2. So, cancel natin yung 4 at itong 8. Yung 8 magiging 2. Okay? So, ano pong natira dyan? 9 to 7. So, magiging 9 times 2 times 7 is equal to 126. So, notice, yung result na po ay 126. So, ibig sabihin, ang value ng n natin is equal to 9. Since yung 9, pag sinimplify natin, that is equal to 126. Salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.